Dahil yata sa sobrang atraksyon sa lalaki ay nawawala siya sa sarili. I said why? Natatawa ng sabi ng lalaki nang di pa rin siya sumasagot sa tanong nito. Diyos ko, lalo pa siyang naging irresistible kapag nakangiti. Ate, kalabit sa kanya ni Myra. Bakit daw natin hinahanap yung si mami yata niya? Ha? Nun lamang siya waring natauhan. Mother ko nga yung sinasabi ninyong sadya ninyo. Tila amused pa rin sabi ni Miguel. Bakit ba? Ewan niya. Parang hindi niya ngayon maamin kay Miguel na maid siya. Tumatanggi ang isip niya na ganoon makilala ng lalaki. Pero nakakunot ang noon ni Miguel at waring yung pinagtataka pa ang pagpapatumpik-tumpik niya. Kinakabahan siya na baka pag hinalaan sila na hindi maganda ng lalaki. Kami yung maid na tinanggap niya, sabi niya. Tingin niya lalong nadagdagan ang pagkakakunot ng noon ni Miguel. Kayo yon? Oo. Ako si Reggie. Ito naman ang kapatid ko, si Myra. Nag-alumpihit si Myra, yumuko at kinusot-kusot ang mga kamay. Muntik-muntika niya na itong sikuhin. Kung ganito pala ang arte ng babae, baka nga mabuko sila kaagad. Binuksan ni Miguel ang pinto at pinapasok sila. Inihintay na nga niya kayo. Ang paalam ko kasi kahapon, susunduin ko lang sa tondo itong kapatid ko at ngayon na kami mag-uumpisa. Pumasok na siya ng gate. Naiwan sa labas si Myra at kailangan pa niya tong hilahin papasok para kumilos. Para tuloy nagtataka si Miguel. Mahiyain siya. Asiwang ngiti niya sa binata, lalo na kapag ka sa mga mayayaman. Palabas ang isang kotse, kulay asul at bagong modelo ng Mitsubishi. Tumabi sila sa gilid ng gate. Huminto sa tapat ni Shana ang kotse. Hello, Miss Beautiful? Nakangiting bati ni Jigo na maporma ang bihis. Suot nitong isang mamahaling shades. Mag-uumpisa ka na? Kami ng sister ko, aniya na tumingin kay Myra. Magkakilala na kayo? Maang na tanong ni Miguel. Pati na si Ate Marisol, Kuya Mix. Ikaw lang ang wala rito na mag-apply si Reggie. Tsaka nga pala si Jenny. Nawalaan ni Shana na ang bunsong kapatid na high school pa lamang ang tinutukoy ni Jigo. Mukhang mag-e-enjoy na akong maglagi ngayon sa bahay Pilyong sabi ni Jigo na bahagya pang inalis ang suot na shades para bisitahin ang katawan ni Shana. For the first time ay magkakaroon kami ng beauty katulong. Kitang-kita ni Shana ang masamang tingin ay pinukol ni Miguel sa kapatid. Joke only, natatawang sabi ni Jigo. Pinagpatuloy na nito ang pagmamaneho para kunway na may pamamaalam kay Shana. Hindi naman kayo masyadong mahihirapan dito dahil may labandera at planchadora na nagpupunta rito ng regular. Ani Mrs. Saavedra nang harapin sila ni Myra sa salas. Katabi nito sa malaking sofang kinaupuan ang bunsong anak na si Jenny, 16 na taong gulang. Kaparis ni Marisol, maganda ang dalaga. Malaki ang pagkakahawig kay Mrs. Saavedra. Bale, paglilinis lang talaga rito sa bahay at ilang errands ang magiging tungkulin ninyo. Ito namang si Doring ang toka sa kusina, pero kung marunong din kayo magluto, magkakatulungan kayo. Minsan kasi hindi magkasundo sina Jigo o sinasawaan na nila ang mga recipe nitong si Doring. Sa tila nahihiyang pagkakangiti ni Doring, parang inaamin na nga rin ito na totoo ang sinabi ng hukom. Nakatayo si Doring sa di kalayuan sa safang kinaroroonan ng babae. Marunong ho ako, ma'am, sabi ni Shana. Matutulungan ko si Doring sa kusina. Good. Nasisiyang sabi ni Mrs. Saavedra. Alam mo, dati mabusisi ako sa pagkuha ng maid. Marami akong hinihingi pares ng NBI clearance, etc. Napansin ni Shana, tila lalong namutla si Myra. Yukong-yuko na hindi makatingin sa kausap nila. Pero this time, hindi ko na kayo obligahin kumuha. Mukha naman kayong mababait. Tsaka, balik kakilala pala kayo ni Deli. I will trust you na lang. Pero, daw kapag napatunayan kung may kalokohan kayo ay matapang ako at hindi nagpapalampas ng panloloko. Hindi ho kami masasamang tao, aniya. Gusto lang ho namin magtrabaho. O sige, ano nga ikanyong apelido nyo? Bakoy ho, ma'am, apelido ni Myra. O sige, Reggie at Myra, paturo na kayo kay Doring ng mga dapat gawin. Tahimik naman yatang masyado itong kapatid mo. Puna ni Mrs. Saavedra kay Myra. Talaga hong ganyan siya. Pinababayaan na lamang akong mag-isang makipag-usap sa magiging mga amo namin. Talaga bang magkapatid kayo? Si Jenny, bigla ang pagtatanong. Natigilan si Shana at tingin niya, bahagyang napapitlag sa kinaupuan si Myra. Bakit? Tanong ni Shana.
Nakangiti siya kay Jenny kahit nilalabanan lamang niya ang kanyang nerbiyos. Nakalata bang dalaga na nagsisinungaling siya? Kasi ang ganda mo naman kaysa sa sister mo. Maputi ka pa. Inapi mo yan naman yata siya nang pinanganak kayo ha. Natawa silang mga nasa harap ni Jenny. Nakahinga na maluwag si Shana dahil iba pala ang dahilan kung bakit nagtanong ng ganon ang dalaga. Pero may hawig naman kami, di ba? Tila biro na lamang niya kay Jenny. Sinipat silang mabuti ng dalaga. Oo, konti. Oh, gawin mo ng assignment mo, sabi ni Mrs. Saavedra kay Jenny. Pati ikaw nakikiharap-harap dito. Gusto ko kasing makita sila. Magaling ka ba sa math, Ate Reggie? Nagulat si Shana na tinawag kaagad siyang ate ni Jenny. Pakiramdam tuloy niya sa kanilang dalawa ni Myra ay sa kanya ang magaan ng loob ng dalaga. Jenny, tila nahihiyang saway ni Mrs. Saavedra sa anak. Inala na marahil na baka ma-offend siya. Bagay na natural lamang dahil alam nga nito halos hindi nakapag high school man lamang. Kasi kapag kina Kuya Jigo at Ate Mirasol, ako nagpapatulong gumawa ng assignments, wala naman silang time. Tila nagrereklamong sabi ni Jenny. Di sa Kuya Mix mo na lang, madalas ka naman niyang tulungan, hindi ba? Pag narito siya, kaso ang dalas niyang wala sa bahay dahil marami siyang hawak na kaso. Ikaw naman, ganun din. Bueno, ano ba yung assignment mo ngayon at tutulungan muna kita bago ko harapin ang paperworks ko? Ngumiti pa kina Shana si Mrs. Saavedra at tila humihingi ng diskargo dahil sa kadaldala ng bunso nito. Tena, Reggie, Myra, yaya ni Doring. Umpisahan na natin ang turuan. Tumayo siya. Tumayo na rin si Myra. Mas parang nagmamadali na makatakas sa harapang iyon. Sige ho, ma'am. Pagpapaalam ni Shana kay Mrs. Saavedra. Sige, nakangiting wika ng babae. First time niyang nag-floor polisher sa buong buhay niya at naisip niyang mabuti na lamang at mayaman si Mrs. Saavedra, kompleto sa modernong mga gamit. Kung bunot pa ang ginamit niya sa pagpapakintab ng sahig, baka lumawit na ang dila niya sa hirap. Si Myra sa pagpa-feather duster na lamang niya itinoka. Nag-aalala siya na baka makasira lamang to sa mga makabagong gamitan ng mga Saavedra. Kasunod noon, ipinadidilig niya sa babae ang mga halaman sa paligid ng bahay. Host naman at gamit doon at marahil hindi napapalpak si Myra. Nang papatanghali na, tumulong siya kay Doring sa kusina. Masarap magluto para sa mga Saavedra dahil kompleto ang sangkap sa malaki nitong ref at uptight freezer. Manghang-mangha si Doring nang panoorin siya sa pagpeprepara at pagluluto ng rellenong manok. Ang eterno niya noon ay putsero. Tiyak na matutuwa sila, sabi ni Doring habang pinapanood ang bawat galaw niya. Mabangong luto na matitikman nila. Ako puro simple lang alam ihain sa kanila Madali lang naman ang mga to. Paano ka natuto ng mga ganyan kakomplikadong recipe? Stewardess nga ang dating amo namin Siya nagturo sa akin ng international cuisine? Hindi totoo yon. Natuto lamang siya ng mga komplikadong recipe dahil pinag-aralan niya yon buhat sa recipe book na bigay ng publisher niya. Nagpa-publish din kasi ang Books to Treasure ng mga recipe books. Patikim nga? Tumusok si Doring na isang pirasong karne sa putsero. Ano? Tanong niya matapos matikman ni Doring ang karne. Ang sarap walang-wala ang mga luto ko. Nako nakangiting sabi niya. Na-conscious naman siya sa sobrang pamumuri ni Doring. Oo nga, tiyak yung relleno mo ay ganun din. Pero ang hirap pala ng panggagayak niya, Mabusisi nga. Kahit naman anong relleno lalo na ang bangus, aalisin mo pang mabuti ang mga tinik na puro laman lang naman ang ibibigay sa loob ng balat. Mabuti nga itong manok at idedebone mo na lamang. Ano yung idedebone? Natigilan siya. Nakagamit na naman siya ng isang term na hindi bagay sa isang supposed to be I made lamang. Aalisan ng buto. Gusto niyang ipaliwanag na anumang root word na Ingles na kinabitan ng prefix na de sa unahan ay mga ngahulugan na binawasan o ginagawa ng kabaliktaran ang naturang salita. Pero syempre hindi niya maipapaliwanag yon kay Doring nang hindi siya inlalabas sa intelektual at dapat hindi siya lumabas na ganoon sa paningin nito. Natutuhan ko yung term na yon dahil sa dati naming amo. Pati minsang pag English speaking kasi yun nakakahawa tuloy. Di pa si Myra nahawa na rin. Kuwan, medyo mahina ang pick up ng kapatid kong yun Biro niya.
Mukhang mas matalino ka kaysa sa kanya. Siguro kung nakapagpapatuloy ka lang ng pag-aaral, may malayo kang mararating. Siguro nga, kaso mahirap lang kami. Tinutok niya ang tingin sa iniluluto dahil kahit papano nagigilty rin naman siya sa ginagawang pagsasinungaling sa harap. Tingin pa naman niya bilib na bilib ito sa mga sinasabi niya. Pero hindi pa rin ako tumigil sa pag-aaral. Nakangiti ng baling niya kay Doring. Kumunot ang noo ng babae. Sariling sikap ko lang, paliwanag niya. Mahilig akong magbasa ng kung ano-ano para may matutuhan ako. Masisiyahan ka rito dahil ang daming libro sa library ni na ma'am. Magpapaalam ka lang. Saka magkakasundo kayo ni Jenny. Mahilig din magbasa ng libro yun eh. Kaya lang puro libro ng romansa. Yung mga Mills and Boons yata yun, saka mga sweet dreams. Tagalog romance, hindi siya nagbabasa? Curious siya. Nagbabasa rin pero tinatago kina ma'am. Medyo pinagbabawalan kasi siya sa ganun eh. Nang ibaling niya ulit ang tingin sa niluluto, naisip niya, binabasa rin kaya siya ni Jenny? Paborito kaya nito si Shanna Moran? Kung magkagayon, ano kaya magiging reaksyon ng dalaga kapag nalaman na minsan nakasama nito sa bahay ang nasabing author, nakasama at naging katulong? Ate, ako na lang yan. At iniiwas ni Shanna ang dala niyang bentilador na gustong kunin ni Myra. Ano ba, Myra? Mahalata tayo niyan eh. Pero pagod ka na eh. Saka, humanap ka ng sarili mong magagawa. Huwag mo akong pakialaman. Bigil ang pagkakasabi noon pero gigil. Guminga pa siya sa paligid sa pangambang may makarinig sa kanila. Wala naman dahil dadalawa sila ni Myra sa salas. Linisin mo na lang yung CR sa itaas. Sige na, pagtataboy niya kay Myra. At tubili pa wari ang dalaga ng lumayo, palingon-lingon sa kanya. Alam niya, worried to sa nakikitang pagpapakahirap niya. Nag-aalanga at nag-aalangan. Luto mo ba talaga to? Hindi makapaniwalang tanong ni Miguel sa harap ng hapagkainan. Hindi niya alam kung nasasarapan ang binata o kabaliktaran on, kaya hindi niya agad malaman ang isasagot. Luto na ho niya, sir. Nagmamalaking sabi ni Doring na nasa likuran na kinauupuan ni Judge Saavedra at may hawak na bitsel ng tubig. Si Shanna kasalukuyan naglalagay ng prutas sa isang tray. Parang sa class na hotel ang lasa, sabi ni Miguel habang nakatingin sa bowl ng ulam. Ganyan yata ang mga type na pagkain ng dating amo nila na stewardess eh, sabi ni Judge Saavedra. Kaya natutuhan niyang lutuin? Pwede ka bang chef sa isang deklaseng restaurant ah? Pakiramdam ni Shanna ay magbablush siya sa pagmumuri ni Miguel. Oy, nakasimangot na sabi ni Judge Saavedra. Huwag mo ngang ilagay yan sa isip ni Reggie ha? Sa halip-halip nakatagpo tayo ng mina eh. Oo nga naman kuya. Ani Mirasol na halatang ganado rin sa pagkain. Really, Reggie? Nakangiting baling kay Shanna ni Judge Saavedra. You are an angel. Heaven sent ka yata sa amin eh. Sayang at hindi pa alam yun ni Kuya Jigo. Natatawang sabi ni Jenny. Akala niya, recipe na naman ni Ate Doring ang dadatnan niya, kaya hindi dito kumain. Pag ganito ng ganito ay baka sa kusina na lang kita i-destino, Reggie. Sabi ulit ni Judge Saavedra. Totale, mas gamay naman ni Doring ang mga trabaho sa bahay. Diba, Doring? Oo nga, ma'am. Ano, Reggie? Sige. Naisip na siya na mas maganda yon dahil hindi siya magiging mahirap. Kung ganon, ikaw na rin ang pangangasiwain ko sa pag-grocery. Ani Judge Saavedra. Para alam mo kung ano-anong mga kakailanganin mo sa pagluluto. Sa una, magko-coordinate lang muna kayo ni Doring. Tumango si Shanna kahit sa sulok ng kanyang mga mata ay nakikita niya na nakatingin sa kanya si Miguel. Palagay niya humahanga pa rin siya sa kanyang culinary talent. Kahit naman masaya siya na ganon, sa isang sulok ng kanyang isip, nalulungkot siya na hinahangaan siya ni Miguel bilang isang magaling na katulong. Magkasama sila ni Myra sa isa sa dalawang servants' quarters. Si Doring ay solo sa isang silid na karatig lamang ng kanila ni Myra. Karinigo lang niya at nagpapatawi ng buhok para makapagpahinga na sila. Kinuha niya sa ilalim ng bag na kinaroroonan ng mga gamit niya ang kanyang pocket bell pager. Katabi noon ang kanyang cellular phone na binaon din niya nang lumipat sa bahay ng mga Saavedra. Tinitignan niya kung may message siyang tinanggap sa maghapon. Meron nga, 3 message. Ang isa buhat sa kanyang mommy. Nagtatanong kung nasan siya at kung bakit daw ayon sa voice step niya sa telepono ay magbabakasyon siya.
Ganon din ang halos message ni Lulubel. Tawagan naman daw niya ito at ipaalam kung nasaan siya. Bali may tono pa ng pagdaramdam ang message ng dalaga na hindi mo na siya nagpaalam bago magbakasyon. Ang ikatlong message ay mula sa kabilang opisina. Tawag daw ng tawag si Melody sa kondo pero walang sumasagot ni katulong. Magkakamiting daw sila sa opisina sa Miyerkules ng hapon at importanteng dumating siya. Nang ibalik nila sa taguan ng pager, tiniyak niya na nakamute iyon. Pati ang cellular phone, sinigurado niya na naka-off. Binaon lamang niyon para magamit niya sa mga pagkakataon na emergency. Hindi niya gugustuhin na magkamalay niyon sa mga kasambahay dahil paano ba niya ipapaliwanag kung bakit ang isang pares niyang maid lamang ay merong pager at cellphone. Matutulog ka na, ate? Tanong ni Myra. Nang makitang inokupa niya na ang kaliwang bahagi ng kamang pagsasaluhan nila. Oo, aniya. Pero ituloy mo lang ang panonood ng TV. Kahit bukas yan makakatulog ako. Hindi na. Pinatay na ni Myra ang telebisyon. Mahihiga na rin ako. Pasensya ka na ha. Magkasalo tayo sa kama. Bakit ka hihingi ng pasensya? Ideya ko to. Natatawang sabi niya. Kasi amo kita. Shh! Mamaya mo'y may makarinig sa'yo. Nahihirapan ka ng todo maghapon ano? Okay lang. Sabi niya kahit hanggang ngayon ay nadarama pa rin niya ang pananakit ng ilang muscles sa katawan dahil nabigla sa pagtatrabaho. Bago sa akin ang eksperyensyang ito, feel na feel ko nga tuloy ngayon kung paano maging tunay na maid. Para tuloy gustong gusto ko nang umpisan yung sinulat ko. Paano nga pala yon? Pwede naman na isulat kamay ko lang Marami akong dalang papel, tsaka ako na lang i-computer pag nabuo. Total naman may day off tayo. Pag uuwi ako sa tirahan natin, doon ko gagawin. Ang sabi ko kay ma'am, wag na lang akong bigyan ng day off dahil hindi na naman ako aalis dito tuwing linggo. Di naman ako sanay magala sa labas. Hindi ko nga alam bumalik sa atin ang nag-iisa Kung sa'yo na rin kaya yon, hindi siguro sila papayag. Isang araw lang sa isang linggo ang dapat na day off ng katulong. Tama na sa akin yung araw ng Sabado. Ilang saglit na natahimik si Myra. Maya-maya ay sabi ulit nito, pag natapos mo na yung ginagawa mong nobela, titigil ka na sa pagtatrabaho dito? Siyempre no? Natigilan siya. Naalala niyang bigla si Miguel. Kapag wala siya rito, hindi niya na to makikita at parang hindi niya gusto ang ideyang hindi niya na ito makikita. Kung bakit hindi niya gaanong maintindihan. Dati naman na niyang nakikita ng gwapo at himan ang lalaki. Pero hindi niya maintindihan kung bakit napakatindi agad ng atraksyon sa kanya ni Miguel. Pero alangan namang magtagal siyang nagkukunwaring katulong para lang lagi itong nakikita at nakakasama. Sana, matapos mo na agad ang sinusulat mo ate. Narinig niyang sabi uli ni Myra. Kinakabahan talaga ako rito Tsaka siguro, hindi ako mapapanatag na nakikita kang nahihirapan sa mga trabahong hindi naman bagay sa'yo. Huwag mo na nga ako intindihan, Myra. Relax ka lang. Buti hindi ka pa sumusuko sa hirap ng naranasan mo kanina. Gusto niyang sabihin kay Myra na muntik na nga. Nakabibigla rin naman ang hirap ng katawang naranasan, Miguel. Ngayon pa ba siya susuko na may inspirasyon na siya? Napangiti siya sa isiping yon. Hindi ka pa matutulog, ate? Gusto mo ipagtimpla kita ng gatas? Waring nais mailing na binalingan niya ang katabi.